Okay, so continuation ng ating conic section na circle. So this time, we are going to try to find the equation of the circle that passes through 3 points. Okay, so tatlong points yung i-consider natin ngayon. Wherein yung ating desired equation ay yung ating general form, which is x squared plus y squared plus dx plus ey plus f is equal to 0. Kaya naman, hahanapin natin yung mga values ng ating d, e, and f by substituting, isa-isang substitute natin itong mga points natin na tatlo dito sa ating general form para mahanap natin sila, yung d, E, at saka F natin. Ano kaya magiging value ng D and F? D, E, at saka F natin. So, gagawin natin, isa-isahin natin tong mga tatlong points natin. So, unahin natin yung ating unang point, and that is 1 and 5. So, meaning to say, ito po yung ating X and Y. At isa-substitute natin ito dito sa ating general form. Okay? So, pag sinubstitute natin yan, magiging 1 squared plus 5 squared plus dx, ang x natin ay y, so magiging 1d yan, plus y, ang y natin ay 5, so magiging 5e, plus f is equal to 0. Simplify natin, 1 squared is 1, plus 5 squared is 25, plus 1d plus 5e plus f is equal to 0. So, 1 plus 25 is 26, at itong constant number natin na ililipat natin dito sa right side ng ating equation. Kaya naman, i-rewrite na natin ito as 1d plus 5e plus f is equal to positive 26. Pag nilipat natin, magiging negative 26 na yan. So, ito yung ating unang equation. Equation 1 natin. Okay. Tapos na tayo mag-substitute ng ating first point. Isunod naman natin yung ating pangalawang point, which is si negative 2 at saka si 3. Again, ito po ang ating x at saka y, at isubstitute ulit natin itong mga to dito sa ating general form. So, ang magiging itsura niyan, negative 2 squared plus 3 squared, lagyan natin ng parenthesis, 3 squared plus x is magiging negative 2d, and then plus 3e plus f is equal to 0. So, simplify natin, negative 2 squared ay 4, plus 3 squared ay 9. Yan ay magiging negative na kasi negative excuse me. Positive times negative ay negative, so magiging negative 2d plus 3e plus f is equal to 0. Okay, so simplify ulit natin. 4 plus 9, that is 13, positive 13. And again, yung positive 13 natin, ilipat ulit natin dito sa right side ng ating equation. So, magiging negative 2d plus 3e plus f is equal to negative 13. At ito ngayon yung magiging equation 2 natin. Okay. After nyan, sunod natin yung pangatlong equation natin. Substitute din natin siya. So, yung pangatlong point natin, that is 2 and negative 1. And again, ito ang ating x and y na isa-substitute sa ating general form. So, ang magiging kalalabasan niyan is magiging 2 squared plus negative 1 squared
plus 2D plus negative 1E plus F is equal to 0. Simplify natin. 2 squared ay 4 plus negative 1 squared ay 1 plus 2D minus 1E is equal to 0. Again, 4 plus 1 is 5 and itra-transfer ulit natin yung ating constant dito sa right side ng ating equation. So, magiging 2D minus 1E or lagyan na lang natin E. Oh, nakalimutan ko si F na ilagay. Plus F is equal to 0. 1E plus F is equal to, nilipat natin si 5. 4 plus 1 is 5. Lipat natin sa kabila, magiging negative 5. So, ito naman yung ating third equation. Okay. So, first, second, and third equation, dito natin pagbabasihan na isolve ang ating D, E, at saka F. Okay? So, i-write lang natin, pagsama-samahin natin pagtabihin yung ating equation 1. That is D plus 5E plus F is equal to negative 26. Yung equation 2 natin, negative 2D plus 3E plus F is equal to negative 13. Equation 3 natin ay 2D minus E plus F. Ito, mahaba-habang solution itong ginagawa natin. Kapag pag naghahanap tayo ng equation ng circle na ang given ay 3 points, no? So, konting anos-anos lang yan. So, ito na yung tatlong equation natin. So, ang gagawin natin dito ngayon ay mag-elimination method tayo. Okay? So, step 1 natin. Step 1 ay eliminate. Mag-eliminate tayo. Siyempre, para makakreate tayo ng equation 4 natin and equation 5 natin. So, either way, kahit alin naman sa kanilang dalawa, basta dalawang equation ang kukunin natin para makapag-eliminate tayo. So, ang kukunin kong equation ay si first equation at saka second equation para makapag-eliminate tayo or mag-subtract tayo. D plus 5E plus F is equal to negative 26 and negative 2D plus 3E plus F is equal to negative 13. Negative yan na, hindi yan yung operation natin. So, mag-subtract tayo ngayon. 1 minus negative 2 ay 3D. 5 minus 3 ay 2E. Siyempre, 1 minus 1 ay cancel na natin yan. Okay? Mawawala na yan. Is equal to negative 26 minus negative 13. Ang sagot ay negative 13. Okay? So, ito ngayon yung magsisilbing fourth equation natin. Sulat natin dito. 3D plus 2E is equal to negative 13. Next naman natin. Okay? Mag-eliminate pa tayo ng isa pa para meron tayong equation 5. This time naman, ang kukunin naman natin, gagamitin naman natin na equation ay equation 1 at saka equation 2. So, pero either way, kahit ito at saka ito, okay lang kung trip ninyo. Pero gusto ko 1 at saka 3. So, sulat ko lang D plus 5E plus F is equal to negative 26. And then yung equation 3 natin, that is 2D minus E plus F is equal to negative 5. Okay, mag-subtract ulit tayo, mag-minus tayo. 1 minus 2 ay negative 1D or D na lang. 5 minus negative E is 6E. Siyempre, 1 minus, cancel ulit natin tong F, is equal to negative 26 minus negative
25 ay negative 21. So, eto ngayon yung pang 5 nating equation. Rewrite natin siya dito. Negative d plus 6e is equal to negative 21. Ayan. Meron na tayong nabuo na 5 equation. So, anong susunod natin na gagawin? Ang susunod natin na gagawin, mag-eliminate pa rin tayo, no? Pero ang gagamitin na natin na equation ay yung ating equation 4 at saka equation 5. Siyempre, para mag-eliminate tayo para may makakuha na tayo ng value ng D or E natin dito. So, sulat ko. Okay, so 3D plus 2E. That is 2E is equal to negative 13, then negative D plus 6E is equal to negative 21. Pero paano tayo mag-i-eliminate dito? Wala namang pareho ang value ng ating D at saka E. So, ang gagawin natin para makapag-eliminate tayo, ano ba yung number na pwede nating i-multiply para merong magkapareho ng number para makapag-eliminate tayo. So, as you can see, mas madaling makita si 6 at saka si 2 kasi kapag nag-multiply tayo ng 2, kasi kapag nag-multiply tayo ng 3, I should say, i-multiply natin si 3 kay 2, magiging 6. So, pwede na natin siyang makancel, no? Makakancel natin yung E. To be continued, pasensya na may tumawag. Ayan. So, saan na ako? Okay, mag-multiply tayo kay 2 ng 3. Mag-multiply tayo kay 2 ng 3 para ma-eliminate natin tong E at makuha natin ang value ng D natin. Okay, both side mag-multiply tayo ng 3. So, ang mangyayari dyan, 3 times 3 is 9D plus, syempre 3 times 2 magiging 6E na yan. And then, negative 13 times 3 ay magiging negative 39. Okay. So, nakapag-multiply na tayo. No? Pwede na tayong mag-cancel. Wait lang. Burahin ko lang ito at ilipat natin. Tapat natin yung ating tapat natin siya dito. Yan. Yan. So, after mag-multiply, mag-eliminate na tayo kasi cancel na natin itong 6e kasi 6 minus 6 ay 0. So, cancel. So, 9 minus D ay, ayan, nakakalito. So, si negative D pala ito, no? So, iba yung sign ng D natin dun sa subtraction process natin. So, 9 minus negative D ay magiging 10D equal to negative 39 minus negative 21 ay magiging negative 18. After that, syempre mag-divide both sides na tayo ng 10 para maiwan na lang si D dito sa right side, sa left side ng ating equation. And negative 18 divided by 10 or i-simplify natin ito, no? I-simplify natin siya, divide natin yung both numerator and denominator by 2 para ma-simplify natin siya. So, ang magiging final na sagot natin dyan or ang magiging value ng ating D ay negative 9 over 5. So, meron na tayong value ng ating letter D. Now, para makuha naman natin yung value ng ating E, okay, ang susunod naman natin na gagawin ay i-substitute lamang yung nakuha nating value ng D either sa ating 4th equation or 5th equation para makuha natin si E. Okay, so ang gagamitin ko na lang ay si equation number 4. So, 3D plus 2E is equal to negative 13. Substitute natin si negative 9 over 5 dito kay D. So, magiging negative 9
over 5 plus 2e is equal to negative 13. 3 times negative 9 over 5, ang magiging sagot dyan ay negative 27 over 5 plus 2e is equal to negative 13. So, combine like terms tayo. Syempre, si E ang target natin dito. Iwan lang natin si 2E sa left side ng equation at ilipat natin si negative 27 over 5 dito sa right side ng ating equation. So, from negative, I should say, magiging positive siya ngayon pag nilipat natin siya. So, negative 13 plus 27 over 25 ay magiging that is negative 38 over 5 and 2e, right? Okay, taas natin. So, after nyan, syempre, para maiwan na lang si e sa right side sa left side, I should say, ng ating equation, i-divide na natin both sides ng 2 para makuha na natin yung value ng ating letter E. Therefore, negative 38 over 5 divided by 2, ang magiging sagot natin dyan will be negative 19 over 5. Ayan, meron na tayong letter E. So, after nyan, syempre, ang problema na lang natin ngayon ay kung ano nga ba ang value na ng ating letter F. So, all we need to do ay substitute na natin yung ating nakuhang value ni D at saka ni E dito sa ating alinman sa kanilang tatlong equation na ito. Equation 1, equation 2, or equation 3 ang pwede natin gamitin. Either way, pwede naman. So, gagamitin na lang natin ay si equation 1 na lang, ano? So, dito na tayo sa kabila. Gamitin na natin sa equation 1, ang nakuha nating D ay negative 9 over 5. Ang nakuha nating E ay negative 26 over 5. Ngayon, ano naman ang F? So, by using our equation 1, which is D plus 5E plus F is equal to negative 26. Substitute lang natin tong dalawang ito dito sa ating equation. So, magiging negative 9 over 5 plus 5 times negative 26 over 5 plus F is equal to negative 26. And then after that, syempre, simplify natin yung ating equation. Negative 9 over 5 plus 5 times negative 26 over 5 ay, that is negative 19. So, negative 19 plus F is equal to negative 26. And negative 9 over 5 minus 19, magiging negative 104 over 5 plus F is equal to negative 26. Siyempre, si F ang kinukuha natin dito, ilipat natin sa right side yung negative 104 over 5 natin. So, magiging negative 26 plus 104 divided by 5. Simplify natin yan. Ang F na natin ngayon ay negative 26 plus 104 divided by 5. Ang magiging F na natin ngayon ay negative 26 over 5. So, eto ngayon ang value na natin. Therefore, ang equation na ng ating circle ngayon by following yung ating general form na x squared plus y squared plus dx plus ey plus f is equal to 0 na yung nakuha natin na d. Ano ulit yung nakuha nating d? Ko lang. Okay, dapat natin tong value ng DEF natin dito sa general form natin. Okay, x squared plus y squared plus yung d natin ay negative 9 over 5. X plus yung e natin ay negative 26 over 5. Y plus ang f natin ay negative 26 over 5.
equals to 0. Simplify natin kasi yung mga sign hindi magkakapareho. X squared plus y squared, positive, negative, magiging negative 9 over 5x, magiging negative 26 over 5, magiging negative 26, ay bakit parehong negative 26? Naulawak saan? Saan na yung e natin kanina? Oh, sorry. Yung e natin ay negative 19 over 25. Okay? Sorry po. That is 19 over, ayan. Nagduling. Correct natin. Mali. This is supposed to be 19 over 25. Ayan. 26 over 5 is equal to 0. Ayan. Or, syempre, tanggalin natin yung fractions. Nag-divide kasi siya ng 5 dyan. So, nag-divide siya ng 5, kaya naging karoon tayo ng fraction. So, ayusin natin. Magiging 5x squared plus 5y squared minus 9x minus 19 minus 26. May y tayo dyan is equal to 0. So, eto na ngayon yung ating equation na hinahanap noong ating given na tatlong points. Ang haba-haba ng solution. Okay? So, I hope nasundan ninyo.